Yo guys, what's up? I'm back in a YouTube game and for today's video ay pag-uusapan natin yung top 10 na duties and responsibilities ng isang security guard. Kung handa ka na, simulan na natin. Number 1 dyan ay to be clearly visible. Bilang isang gwardya, mahalaga na maipakita natin yung presence natin or maiparamdam natin na palagi tayong nandito sa papaanong paraan. Kailangan ay nagro-robing tayo. Pwedeng every hour or pwede namang every 30 minutes. Basta kailangan ay maiparamdam natin yung presence natin. Bakit? Una, upang pag merong emergency ay mabilis nila tayong makikita. Pangalawa, kung merong masamang loob kagaya ng magnanakaw, ay magdadalawang isip silang gawin ito sapagkat alam nilang merong gwardya na nagbabantay. Pangalawa, to be vigilant or mapagbantay. Dahil trabaho natin na magbantay, hindi pwedeng patayo-tayo lang tayo at patanaw-tanaw lang tayo. Maaari tayong magkandak ng roving at dapat ay ginagamit natin ang ating mga senses, ang ating paningin, sense of sight, at ang ating pandinig, sense of hearing. Pangatlo, response quickly and correctly during crisis. Tungkulin natin na rumisponde at umaksyon ng tama sa tuwing may panganib sa ating area of responsibility upang maiwasan ang pagkasira o pagkawala ng ari-arian o buhay man ng establishment na ating binabantayan. Kaya mahalaga na dumaan tayo sa mga training or seminar kung ano ba yung mga dapat nating gawin sa tuwing mayroong kalamidad o krisis na nangyari sa ating area of responsibility. Halimbawa, paano gumamit ng fire extinguisher pag mayroong sunog, paano gumawa o maglunas ng first aid kapag mayroong nasugatan or na-injury sa ating area of responsibility, at kung kailan tayo dapat gumamit ng baril sa tuwing mayroong masamang loob na pumasok sa ating area of responsibility. Pang-apat, observing and reporting. Dito, mahalaga na ginagamit natin yung mga senses natin, yung ating pandinig, ating paningin, at kailangan ay lagi tayong nag-oobserba sa mga tao sa paligid natin, lalo na kung hindi natin kilala. Mahalaga rin na nagro-roving tayo at kapag meron tayong na-discovery na kakaiba or mali, agad nating itong gawa ng report at ipasa natin sa kinauukulan upang agad itong maaksyonan. Ngayon naman, kung halimbawa merong mga tao na hindi sumusunod sa polisiya sa establishment na ating binabantayan, agad natin itong gagawa ng report at hindi natin sila kukonsintihin kung sino man sila at ipapasa natin ang report sa kinauukulan upang agad silang mabigyan ng disiplina upang yung iba ay hindi na gumaya pa. Number 5, getting help. Tungkulin at responsibilidad ng isang gwardya na humingi ng tulong sa tuwing merong mabigat na sitwasyon dahil hindi naman lahat ng sitwasyon ay kaya nating i-handle. Kaya mahalaga na meron tayong mga contact number or hotline ng mga taong pwedeng tumulong sa atin, kagaya ng BFP, mga kapulisan natin, upang sa ganun ay matutulungan nila tayo na aksyonan ang problema natin at hindi na masira ang ari-arian ng establishment na ating binabantayan. Number 6, checking and monitoring. Tungkulin natin na i-check lahat ng pumapasok at lumalabas sa ating area of responsibility. Kailangan ay minimake sure natin na yung mga pumapasok ay walang dala na maaaring makasakit or makasira sa mga tao or ari-arian na nasa loob ng area of responsibility natin. Trabaho natin na i-monitor kung meron bang mga tao na nakapasok na lumalabag sa mga polisiya or policy ng establishment na binabantayan natin. Number 7, maintain order among people. Kailangan i-maintain natin ang kaayusan at katiwasayan sa ating area of responsibility. Kailangan nating siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng mga tao at ari-arian sa ating nasasakupan. Halimbawa ay mayroong malalaking event na dadaluhan ng maraming tao, kung kinakailangan natin papilahin isa-isa yung mga tao upang makapasok sila ng maayos at ma-check natin ng maigi, ay gagawin natin upang hindi magkaroon ng stampede, walang masasaktan, wala ring makakapasok ng mga tao na mayroong dala na maaaring makakasakit sa kapwa nila tao. Kaya tandaan, maintain order among people. Pangwalo, receiving guest. Trabaho natin mga gwardya na tumanggap at mag-screening ng mga bisita na papasok sa ating area of responsibility. Ang madalas po na nakaka-encounter nito ay ang mga gwardya na nakaposting sa main gate, sa entrance gate at sa lobby. Kailangan bago papasukin ang bisita ay nasala sila ng maigi sa pamamagitan ng tinatawag na visitors control. At kailangan din na yung gwardya na
re-receive ng bisita ay friendly, approachable, at customer-oriented. Upang sa ganun, sa entrance pa lang ay maganda na ang experience ng ating mga bisita. Number 9. Offer safety warnings and tips. Tungkulin natin bilang isang gwardiya na magbigay ng babala sa ating mga bisita or kliyente or mga taong nasa paligid natin para sa kanilang kaligtasan upang maiwasan na sila ay madisgrasya. Halimbawa, pwede natin sabihin na, Ma'am, sir, mag-ingat po kayo sa paglalakad dyan sapagkat madulas po dyan. Or pwede naman natin sabihin na, Ma'am, sir, wag po kayong dadaan dyan, sa kabila na lang po kayo dumaan sapagkat mayroon pong nagtatrabaho dyan sa taas. Kailangan ay concern tayo palagi para sa safety ng mga taong nasa loob ng ating area of responsibility. At number 10, last na to, perform other special duties. May mga pagkakataon na nagbibigay ang ating kliyente ng mga special duties. Ang ibig sabihin ng special duties, ito yung mga ekstrang trabaho or dagdag na trabaho. Halimbawa, paglilinis sa ating area of responsibility. So, kailangan tayo bilang isang gwardiya, hindi lang pagbabantay. Kailangan din nating maglinis at panatilihin na kaaya-aya sa paningin ng ating area of responsibility. Hindi naman tayo pwedeng tumanggi sapagkat sila ang nagpapasahod sa atin. At ayun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Yun po yung top 10 na duties and responsibilities ng isang security guard. Sana po ay meron kayong natutunan, lalong-lalo na po sa mga bago dito sa ating channel. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe upang lumaki naman ang sahod ko. Maraming salamat!